Pagbati sa iyo, nandito tayo ulit para sa isang paghimay. At ang pag-uusapan natin ngayon, based dito sa mga material mo, ay isang bagay na, wow, napaka-fundamental pala sa pamumuno. Naisip mo na ba, bakit kaya sa iisang sitwasyon, parehong-pareho lang, dalawang tao pwedeng magkaiba talaga ng reaksyon? Oo. Grabe, no? Yung isa parang nakikita niya puro panganib, parang katapusan na. Tapos yung isa naman parang, uy, opportunity to, o parang bagong simula. Tama. At hindi lang to, alam mo yun, tungkol sa kung gaano kakatalino o katagal na sa pwesto. Hindi nga may kinalaman daw ito sa isang bagay na mas malalim pa, yung pananaw mo. Perspective. Yun mismo. Dito sa pag-uusapan natin ngayon, titingnan natin kung paano itong lente mo, kung paano mo tinitignan ng mga bagay-bagay, ay siya palang nagiging, pundasyon ng tunay na impluwensya. Tunay na pamumuno. Oo, at mas higit pa raw sa titulo o sa formal na otoridad mo. Siyasa-yasatin natin bakit ba ganito kahalaga to, lalo na ngayon, di ba? Ang bilis magbago ng mundo. Oo, at napaka-timely niyan kasi yung pananaw mo, yung perspective mo, yun talaga ang humuhubog sa bawat desisyon mo. Lalo na kapag alam mo na nasa pressure ka, titingnan natin, base dito sa mga ideya sa material na hawak natin, kung paano yung sabihin nating makitid o limitadong pananaw, pwedeng maging hadlang talaga. Hadlang, oo. Samantalang yung malawak naman na pananaw, yun yung nagbubukas ng mga pinto. Aalamin natin yung mga pundasyon nito, tapos yung mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Okay. Importanteng malaman yun. At syempre, ilang practical na paraan para mapalago mo yung sarili mong pananaw. Sige, simulan natin sa pinaka-basic. Ano ba talaga itong pananaw o perspective na sinasabi natin? Kasi parang ang dali lang sabihin, pero hindi lang ito simpleng opinion, di ba? Hindi lang opinion. Sinasabi nga dito, ito yung mismong lente, parang salamin mo na ginagamit mo para bigyang kahulugan yung mundo sa paligid mo. Lente? Okay. Ito raw yung nagdidikta kung ano yung mapapansin mo, ano yung parang hindi mo papansinin. Babaliwalahin mo. Oo. At ultimately, paano ka tutugon? Paano ka kikilos? Okay, gets ko. Tama yan. Isipin mo na lang yung klasikong imahe na to. Dalawang tao, nakatingin sila sa isang, sabihin nating malawak na gubat. Okay. Yung isa, ang nakikita niya, parang puro harang, madilim, delikado, panganib. Puro negatibo. Oo. Tapos yung isa naman, ang nakikita niya, yung yaman ng kalikasan. Yung mga puno na pwedeng pagkunan, mga posibleng daanan. Mga resources, mga posibilidad. Exactly. Pareho lang naman yung tinitingnan nila, di ba? Pero magkaiba yung nakikita nila sa isip at puso nila. Wow. Ganyan ang pananaw. Ito yung kakayahan mong makakita ng kahulugan, ng koneksyon, ng oportunidad na hindi basta-basta nakikita ng lahat. Hindi lang ito pagtingin Pag-unawa, mas malalim. Oo, pag-unawa, insight. At dito ngayon papasok yung isang medyo, paano ba sabihin, controversial na ideya. Mas mahalaga pa raw ito kesa sa titulo mo. Eto na. Kasi madalas, ang akala talaga natin, leader ka kapag ikaw na yung CEO, di ba? Ikaw yung manager, ikaw yung pastor. Nasa taas ka ng org chart. Oo, may tinatawag pa nga ditong title trap sa material mo, yung parang kumakapit ka na lang sa posisyon. Nakakahon sa titulo. Pero ang argumento dito, kung may titulo ka nga, pero wala namang tamang pananaw, baka hanggang pamamahala ka lang. Management lang, hindi tunay na pamumuno. Leadership. Napakalinaw ng halimbawa na binigay dito, si Haring Saul. Ito, kilala natin to? Nasa kanya na lahat Titulo bilang hari. Pinili pa ng Diyos. May tangkad, may itsura ng leader. Parang check lahat sa listahan ng leader qualities, no? Check lahat. Pero mukhang ang nangingibabaw na lente sa kanya. Takot?
Takot nga. Halimbawa, naalala mo yung minsang mahuli na si Propeta Samuel sa usapan nilang mag-aalay bago lumaban sa mga Filisteo? Oo, nagpanik siya, di ba? Nagpanik, nakita niyang nagkakawatak-watak na yung mga sundalo niya sa takot, kaya siya na mismo ang nag-alay. Kahit bawal, kahit labag sa utos. So yung desisyon niya, galing sa takot. Takot na mawala ng kontrol. Mukhang ganun nga, takot na maiwanan, na mapahiya. Hinubog ng takot yung kilos niya. At kitang-kita rin yan, di ba, nung lumabas si Goliath? Ayun pa, si Saul bilang hari, pinuno ng hukbo, kasama lahat ng sundalo niya. Ano nangyari? Paralisado, takot lahat. Paralisado sa takot, araw-araw silang hinahamon pero walang makakilos kasi ang nakikita nila, isang higante, imposible talunin. Hanggang sa dumating si... Dito ngayon papasok yung kaibahan ng pananaw. Dumating si David, isang bata, pastol, walang ranggo sa militar, walang formal na otoridad para lumaban doon. Out of nowhere, kumbaga. Pero iba yung lente niya, iba yung salamin niya. Pareho nilang nakita yung higante, si Goliath. Parehong-pareho. Pero si Saul at yung buong hukbo, ang nakita nila ay banta sa buhay nila. Isang pader na hindi magigiba. Oo, si David naman, ano ang nakita niya? Nakita niya isang Pilistino. Isang hindi tuli na lumalapas tangan sa pangalan at sa hukbo ng buhay na Diyos. Iba yung focus, hindi sa laki ng kalaban. Hindi. Ang focus niya sa laki ng Diyos na kakampi niya, sa karangalan ng Diyos. At yung pananaw niyang yun, saan kaya nanggaling? Hindi naman siguro basta magic na lang yun, di ba? Hindi. Sabi nga dito, hinubog ito ng mga nakaraang karanasan niya. Naalala mo, yung pagtatanggol niya sa tupa, laban sa leon, sa oso. Oo nga, dun niya na naranasan yung tulong ng Diyos, yung kapangyarihan niya. Doon siya nagkaroon ng track record, kumbaga, kasama ang Diyos. Kaya nung humarap siya kay Goliath, hindi takot ang dala niya. Ang dala niya tapang, malinaw na pag-unawa, galing sa lente ng pananampalataya. Wow! At iyon mismo, iyan yung aha moment na gustong i-highlight dito sa material. Ano yun? Na ang tunay na pamumuno, hindi lang tungkol sa posisyon o otoridad na binibigay sa'yo. Nagsisimula ito sa pananaw na taglay mo, sa perspective mo. So yung impluensya ni David? Yung impluensya niya, yung kakayahan niyang immobilize yung sarili niya, at eventually, yung iba, nagmula mismo sa kakaiwa niyang perspective. Pananaw ang nagtulak sa kanya, hindi yung titulo na wala naman siya noon. Tama. Napaka-powerful nun. Oo nga, at nabanggit din dito, meron pang isang pundasyon ng pananaw lalo na raw sa konteksto ng pananampalataya. Yung konsepto ng vision. Vision. Madalas marinig yan? Oo. May kasulatan pa nga dito, Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Yung salitang vision daw dito ay chazon sa Hebrew. Ano ba ibig sabihin yan? Kasi sabi, hindi lang daw ito basta plano lang eh. Oo, maganda yung tanong mo. Kasi yung chazon, based sa paliwanag dito, hindi lang siya simpleng pangarap o business plan. Okay, mas malalim ta. Mas malalim. Ito raw ay tumutukoy sa isang uri ng parang divine revelation. Isang spiritual na pagkaunawa sa direksyon o kalooban ng Diyos para sa isang grupo o sitwasyon. Parang galing sa taas. Parang ganun. At kapag wala daw itong chazon na to, ang mga tao raw ay nagiging yepereh. Isa pang salitang Hebrew. Yepere. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin daw niyan ay nawawala ng disiplina, nagkakagulo, nagiging parang walang preno, walang gabay, parang cast off restraint sa ibang translation. Delikado pala pag walang chazon? Oo, kaya ang leader daw sa ganitong pananaw, siya yung tagapagdala, tagapagpahayag ng chazon para magkaroon ng direksyon, ng kaayusan. Interesting. At ang mas interesting pa, kahit sa labas ng relihiyosong konteksto, may mga katulad na ideya dito ang mga modern leadership studies. Talaga? Ano yun? Nabanggit dito yung konsepto ng sense-making. Sense-making. Ano yun?
yung kakayahan ng leader na lumikha ng kahulugan, ng direksyon, sa gitna ng kalituhan o ambiguity. Parang siya yung nagbibigay linaw sa gulo. Parang ganun. Para bang pagbibigay ng tiyazon sa isang komplikadong sitwasyon para maintindihan ng lahat kung saan ba tayo pupunta at bakit. May connection din sa tinatawag na future orientation at systems thinking. Yung pagtingin sa mas malaking picture at sa pangmatagalan. Oo, yun nga. Kakayahan ng leader na may malawak na pananaw. Okay, so napakaklaro na kung gaano kahalaga ang malinaw at malawak na pananaw. Pero itong tanong, bakit kaya parang ang dami pa rin sa atin kahit mga leader na tila nalilimitahan pa rin ang pagtingin, parang may blinders? Magandang tanong. May binabanggit ditong dalawang karaniwang bitag, mga pagkakamali. Ano yung una para maiwasan atin? Yung unang bitag daw ay ang pagkakalito sa pagitan ng knowledge at vision. Knowledge versus vision. Paano yon? Kasi marami raw nag-aakala na kapag marami kang alam na facts, data, information, automatic na may vision ka na, may pananaw ka na. Pero hindi raw ganun. Hindi pala sapat ang maraming alam. Hindi sapat. Ang kaalaman daw parang mga sangkap lang sa kusina. Ingredients. Okay, mga sangkap. Ang vision, yun yung recipe. Yun yung kakayahang makita mo na yung itsura, yung lasa nung lulutuin mo bago mo pa simulan. Gets ko. Yung final product. Oo, pwede kang magkaroon ng sandamakmak na sangkap, lahat ng pinakamagagandang ingredients, pero kung walang recipe o walang ideya kung anong lulutuin, Walang mabubuo. Sayang lang yung sangkap. sayang lang, walang mabubuo. May linggawa ba nito? Meron. Ang binigay dito, yung mga pariseyo noong panahon ni Jesus. Sila na naman. Sila kasi yung mga itinuturing na eksperto sa kasulatan. Kabisado nila ang batas, so napakarami nilang knowledge. Sobrang daming alam. Pero nung dumating na si Jesus, na siya yung katuparan mismo nung kasulatan na alam nila, hindi nila siya nakilala. Bakit daw? Kasi hindi siya tugma doon sa checklist nila, sa modelo na nasa isip nila na base lang sa kaalaman nila. Nakakahon na sila sa alam nila. Oo, yung mismong kaalaman nila naging harang pa para makita at matanggap nila yung katotohanan. Ang lungkot isipin, no? Oo nga, nakakahiyayang. Ano naman yung pangalawang bitag? Yung pangalawang bitag ay ang pagkakamali sa pagitan ng paningin, sight, at pag-unawa, insight. Sight versus insight. Oo. Akala kasi natin, porket nakita natin ng mga mata natin ng isang bagay, nauunawaan na natin ito ng lubos. Hindi pala pareho yun. Hindi. Ang sight daw, ito yung kakayahan mong makita yung nasa harapan mo lang. Yung problema, yung datos, yung tao, yung opportunity. Pero sa surface level lang. Yung literal na nakikita. Oo. Pero ang insight, ito yung kakayahang tumagos doon sa surface para makita mo yung bakit sa likod ng ano, yung ugat ng problema, yung pattern, yung pangmatagalang implikasyon. Mas malalim ito. Insight. Okay, mas malalim. May halimbawa ba dito para mas klaro? Meron. Yung kwento ng 12 espiya. Yung pinadala ni Moises para silipin yung lupang pangako. Eto, classic to. Classic. At importante to, lahat sila, yung 12, pare-pareho ang nakita ng kanilang mga mata. Yung sight nila, pareho. Ano ang nakita nila? Nakita nila yung matitibay na pader ng mga lungsod. Nakita nila yung malalakas na mandirigma. At oo, nakita nila yung mga higante, yung mga anakim. So, totoo yung nakita nila, hindi guni-guni. Totoo. Pero, dito na nagkaiba. Yung 10, ang report nila ay purong sight plus takot. Ano sabi nila? Sabi nila, imposible. Wala tayong laban. Para mga tipaklong lang tayo kumpara sa kanila. Uwi na tayo. Puro takot. Based sa nakita lang. Okay. Yung dalawa naman, sina Caleb at Joshua. Ayon, sina Caleb at Joshua. Bagamat nakita rin nila lahat yon, yung pader, yung mandirigma, yung higante. Merong silang insight. Hindi lang sight. Ano yung insight nila? Yung report nila, hindi lang based sa nakita ng mata. Based ito sa pag-unawa na nakaugat sa pananampalataya nila. Sa tiwala nila sa Diyos na nagpangako sa kanila ng lupain na yon.
May ibang factor na pumasok. Oo. Kaya sabi nila, kayang-kaya natin sila. Susugod tayo. Kasama natin ang Panginoon. Huwag tayong matakot. Wow, ang laki ng diferensya. Sobra! Kita mo, parehong data ang pumasok sa kanila, parehong site. Pero dahil magkaiba yung internal lens nila, yung isa takot, yung isa pananampalataya, naging radical na magkaiba yung interpretasyon nila, pati yung rekomendasyon. At ang mas nakakatakot siguro, sabi mo nga, ay kapag hindi mo namamalayan na, sight lang pala ang gamit mo. Akala mo insight na. Yun ang delikado. Yun ang bitag. Grabe, no? Ang laking bagay talaga ng lente. Kaya ito ang tanong ngayon para sa iyo na nakikinig. Sa mga desisyong mo, sa pagharap mo sa mga hamon, ano kaya ang mas madalas na humuhubog sa pananaw mo? Ito ba ay takot? O baka naman yung mga nakaraang karanasan mo? O yung pananampalataya mo? Sa konteksto nitong materyal, yung tiwala sa Diyos. Mahalaga sigurong pagnilayan nito, ano? Oo, napakahalaga. Kasi bawat isa dyan, may epekto talaga sa'yo eh. Yung takot, tulad ng nakita natin kay Saul, parang ano yan eh, constrictor. Parang sawa na pumipilipit. Constrictor. Paano ka? Pinapaliit nito yung tingin mo sa kakayahan mo, pinapaliit din yung tingin mo sa Diyos. Tapos, pinalalaki naman nito yung tingin mo sa problema. Ginagawa kang duwag. Pinipigilan kang kumilos. Pinipigilan kang sumubok ng bago o kumilos ng may tapang. Nagiging, mabuway yung mga desisyon mo pag takot ang nangingibabaw. Okay. Yung nakaraang karanasan naman, paano yun? Mahalaga naman yun, di ba? Learning experience. Mahalaga, oo naman. Marami tayong natututunan sa nakaraan, pero pwede rin itong maging kulungan. Isang double-edged sword, sabi nga. Kulungan. Bakit? Kasi kung ang lagi mong sinasabi, naku, sinubukan na namin yan dati, palpak yan. O kaya, hindi ganyan ang ginagawa dito sa amin. Baka hindi mo na makita na, oy, nagbago na palang sitwasyon? O baka may mas magandang paraan na ngayon? Oo, pwede itong pumigil sa innovation, sa pag-adapt, lalo na sa mabilis na mundo ngayon. Kailangan mong matuto sa nakaraan, pero hindi ka dapat makulong doon. Malinaw yon. Yung pangatlo naman, pananampalataya. Ano naman ang epekto nito? Ang pananampalataya, sabi dito, ito ay isang expander ng pananaw. Kabaliktaran ng takot na constrictor. Expander. Pinapalawak. Pinalalawak, ito yung tiwala mo sa karakter, sa kapangyarihan ng Diyos, kahit hindi mo pa nakita yung buong kasagutan. Kahit mahirap. Parang hope in the unseen. Parang ganun. Ito yung nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa na sumulong kahit parang imposible. Ito yung nakakakita ng oportunidad sa gitna ng problema. Tulad nina David, Caleb, at Joshua. Hindi ibig sabihin, bulag ka sa realidad. Hindi. Hindi ka bulag sa realidad. Nakikita mo pa rin yung mga higante. Pero tinitingnan mo yung realidad na yon sa pamamagitan ng mas mataas na katotohanan. Yung katotohanan ng Diyos. Ang ganda ng pagkaka-explain mo nun. So, kung alam na natin ngayon kung gaano ito kakritikal at kung ano yung mga posibleng humuhubog dito, takot, experience, faith, ang sunod na tanong, syempre, paano ba ito malilinang? Paano mapapalago ang tamang pananaw? Kasi hindi naman siguro automatic to, di ba? Hindi talaga kailangan daw itong i-cultivate. Linangin, may effort. So, may mga practical bang paraan? Mga disiplina na binanggit? Meron. 3 disiplina ang binibigyang diin dito sa material. Una, yung tinatawag na recalibration. Recalibration. Parang sa makina. Parang ganun nga, ito yung sadyang paglalaan mo ng oras para tumahimik. Lumayo ka sa sa ingay, sa pagmamadali ng mundo, para makapag-focus ka ulit sa misyon mo, para makarinig ka mula sa Diyos. Parang quiet time. Oo, tulad daw ng ginagawa ni Jesus. 'Di ba madalas siyang pumupunta sa tahimik na lugar sa bundok para manalangin, para mag-recalibrate. May suggestion ba kung paano ito gagawin? Meron, may suggestion dito na first 15. First 15. Oo, yung unang 15 minuto ng araw mo o kaya bago ka sumabak sa trabaho o sa maghapon, ilaan mo raw sa pagbabasa ng salita ng Diyos o sa pagninilay para maset mo na yung tamang perspektibo para sa buong araw mo.
recalibrate your lens. Magandang habit yan. Okay, recalibration. Ano yung pangalawa? Pangalawa, reframing. Reframing. Pagbabago ng frame. Tama, ito yung sadyang pagbabago mo ng tanong na tinatanong mo sa sarili mo kapag may problema o hamon kang kinakaharap. Paano yun? Halimbawa, imbes na ang tanong mo ay, bakit ang malas-malas ko o bakit sa akin to nangyayari na parang biktima ka lang? na madalas nating tanong, aminin natin. Oo, madalas, subukan mo raw itanong, ano kaya ang gustong ituro sa akin ng sitwasyong ito? O kaya, paano ko ito magagamit para lumago? O di kaya, may opportunity kayang akatago dito na hindi ko nakikita? Binabago mo yung anggulo ng pagtingin. Exactly. Binabago mo yung frame. May halimbawa dito si Moses. Yung napapagod na siya sa sobrang dami ng hinahatulan niyang kaso maghapon. Oo, naalala ko yan. Tinulungan siya ng biyenan niya, si Jethro. Tama, si Jethro, tinulungan siyang mag-reframe. Tinanong siya, bakit mo ginagawang mag-isa yan? Hindi maganda yan. Imbes na problemahin lang ni Moses yung pagod niya, naghanap sila ng mas magandang sistema. Yung ag-delegate. Yun, nag-reframe sila ng problema into an opportunity for a better system. Ang galing. Okay, recalibration, reframing, ano yung pangatlo? Pangatlo, responsibility. Responsibility, pananagutan. Oo. Ito yung pag-ako mo ng responsibilidad na suriin mo mismo yung sarili mong lente. Alamin mo kung ano ba talaga ang nagdadrive sa'yo. Takot ba? Nakaraan ba? O pananampalataya? Paano mo naman malalaman yun? May practical na tool dito na tinawag na perspective audit. Nakaraang karanasan at pananampalataya katotohanan. Takot, nakaraan, pananampalataya, okay. Tapos, Isulat mo lang lahat ng pumapasok sa isip mo tungkol sa sitwasyon na yon. Ilagay mo sa tamang kolum. Ano yung mga takot mo? Ano yung sinasabi ng past experiences mo? Ano naman yung sinasabi ng pananampalataya mo o ng katotohanan mula sa salita ng Diyos? parang nilalatag mo lahat. Oo, para maging malinaw sa'yo kung aling boses ba ang pinakamalakas sa isip mo sa oras na yon. At mula doon, makakapili ka ng sadya, consciously, na pumanig at kumilos base doon sa pananampalataya at katotohanan, hindi lang sa takot o nakaraan. Wow, ang practical nung perspective audit, parang ang laking tulong nun para maging self-aware ka. Mukhang magandang subukan yun, ha? Oo nga eh. Okay, so kapag nagawa natin ang mga disiplinang ito, nag-recalibrate tayo, nag-reframe tayo at inako natin ang responsibilidad sa ating pananaw sa gamit yung audit, ano? Ngayon, ano ang nagiging bunga nito? Ano ang resulta sa atin bilang tao, bilang leader? May 3 C daw na resulta na binanggit. Oo, 3 C nga. Una, nagkakaroon ka ng linaw, clarity. Clarity, pagiging malinaw. Pero hindi ito yung tipong alam mo na ang bawat detalye ng mangyayari sa future. Hindi ganun. Hindi fortune telling. Hindi. Pero malinaw sa'yo yung bakit mo, yung purpose mo, at malinaw din yung saan ka papunta, yung direksyon mo. Ang tamang pananaw daw para siyang kompas. Kompas. Okay. Nagbibigay ng gabay kahit maulap, kahit magulo yung paligid. Nagkakaroon ka ng focus. Hindi ka basta-basta nalilto. Okay. Clarity. At kapag may linaw na, ano yung sumusunod, dito na ba papasok yung pangalawang C? Oo, mula sa linaw, sumisibol naman ang paninindigan. Conviction. Conviction, paninindigan, ano ito? Ito yung malalim at matibay na paniniwala sa puso mo na tama tong direksyon ko, tama tong ginagawa ko, kahit mahirap, kahit maraming kumukontra, kahit hindi pa popular. Yung hindi ka na natitinag. Yun. Ito yung nagpapatatag sa'yo kapag dumadaan ka sa mga pagsubok. Hindi ka basta-basta susuko kasi may conviction ka, may pinaninindigan ka. Okay, clarity leads to conviction. Ano yung pangatlong C? At mula naman sa matibay na paninindigan, lumalabas ang pangatlong C, tapang, courage. Tapang, courage. At mahalagang ulitin natin ang tapang ay hindi yung wala ka ng takot, hindi absence of fear. Andyan pa rin yung takot.
Andyan pa rin, normal lang matakot. Pero kumikilos ka pa rin kahit may takot. Bakit? Kasi mas malakas, mas nangingibabaw yung conviction mo. Yung paninindigan mo na nakaugat naman doon sa malinaw mong pananaw. Kaya pala, may pinaguhugutan yung tapang. May pinaguhugutan. Ang klasikong halimbawa ulit dito, yung mga apostol. Sila na naman, okay. 'Di ba bago yung Pentecostes, ano sila? Takot. Nagtatago? Nakakulong pa nga eh. Pero pagkatapos nilang mabigyan ng bagong pananaw, ng banal na espiritu ng kapangyarihan, ano nangyari? Naging matatapang sila sa pagpapahayag, kahit may pag-uusig, kahit may banta sa buhay nila. So, yung sequence pala, clarity Leads to conviction? and conviction fuels courage. Wow, ang linaw ng daloy na yan. Oo. Kaya pala, masasabi talaga natin na ang pamumuno yung tunay na impluensya ay nagsisimula talaga sa loob, sa kung paano mo tinitignan ng mga bagay. Tama, sa pananaw mo. Hindi lang siya tungkol sa kung ano yung nasa harapan mo, yung sight, o kung gaano karami yung alam mo, yung knowledge. Ito ay tungkol pala sa paglinang ng mas malalim na pag-unawa, yung insight, at yung tamang pananaw, yung perspective, na para sa marami, at siguro kasama ka na doon, ay nakaangkla talaga sa pananampalataya. Eksakto. At yung sadyang pag-intindi mo dito, at yung sadyang paghubog mo sa iyong pananaw, grabe, pwedeng maging game changer talaga yan. Game changer saan? Sa lahat. Pwede nitong baguhin hindi lang kung paano ka magdesisyon sa trabaho mo o sa ministerya mo, kundi pati na rin sa pamilya mo, sa komunidad mo. Kasi yung lente mo, yun ang nagdidikta ng magiging karanasan mo sa buhay at kung papaano ka makakaapekto sa iba. Malaking bagay pala talaga. Kaya bilang pangwakas na, siguro hamon o pagninilay para sa iyo na nakikinig, kung totoo na ang pamumuno ay impluensya at hindi lang titulo. Paano kaya kung ang pinakamakapangyarihang leadership action na pwede mong gawin ngayon ay hindi yung mag-utos sa iba o hindi yung mag-implement ng bagong strategy? Ano kaya yun? Kung di yung sadyang pagpili mo na baguhin ang iyong sariling pananaw tungkol sa isang mahirap na sitwasyon o isang mahirap na relasyon na kinakaharap mo ngayon. Pagbabago ng sariling lente muna. Oo. Ano kayang mga bagong posibilidad, mga nakatagong oportunidad o mga solusyon ang biglang lilitaw? Kapag sinubukan mong tingnan yan, gamit ang ibang lente. Marahil yung lente ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pag-ibig. Siguro nga, isang bagay na sulit pagnilayan para sa ating lahat.